Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa na sa kani-kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay sapagkat tunay po na napakabuti niya at napakadakila sa ating mga buhay. Sabi nga po, nandito na naman po tayo sa huling linggo po ng buwan ng April na patuloy po tayong iniingatan, ginagabayan at nararanasan po natin ang pagkilos po ng ating Diyos na buhay. Marami man po tayong pinagdaanan ngayong buwan, pero nananatili po tayo at nananatili po ang Diyos sa ating mga puso. Sabi nga po sa Philippians 4 verse 6, "Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done." Patuloy po tayong manalangin at maniwala sa magandang bagay po na nilaan at ginagawa po ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po sa oras na to, ibigay po natin ang the best na papuri, the best na pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at pangungunahan po tayo ni Sister Camille sa opening prayer at ng worship team. Yes, Lord Jesus. We praise you, O God. We glorify your name, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sa umagang ito, punong-puno ang aming mga puso ng pasasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat nasa huling linggo na kami, Panginoon, ng April, na nandoon na sinamahan mo kami, ginabayan mo kami, pinagpala mo kami, at higit sa lahat, Lord, pinaranas mo sa amin yung kabutihan mo, O God. Kaya't karapat-dapat ka lamang naming itaas sa aming mga buhay, O Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, O God. Yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain, tulad ko'y mamahalin. Ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat. Hindi
Sa kabila ng lahat, Yesus, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. So Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We glorify your name, O God. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah, Father, to your name, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Kulang po, Panginoon, ang aming mga labi upang sambitin kung gaano kakabuti sa aming mga buhay. Lord, we know, Father, hindi kami karapat-dapat, pero salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Father. Salamat, O Diyos, sa grasya, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Dahil hindi man kami karapat-dapat, Father, tinanggap mo kami, Panginoon, bilang iyong mga anak, O God. Thank you, Jesus, for your love, O God, for your unconditional love, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. We honor you, Father. We worship you, Father. We glorify your name, O God. Hallelujah, Jesus. Salamat, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Lord, dahil mayroon kaming mga ngiti sa aming mga labi. Mayroon kaming mga bibig upang purihin ka, upang sambahin ka, Father. Salamat, O Diyos, sa pagising mo sa amin ngayong umagang ito. Salamat, O Diyos, sa kalakasan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, Father, na patuloy, Lord, na nararanasan ng buhay ng iyong mga anak. Salamat, O Diyos, sa hininga, Panginoon, dahil naririto pa rin kami, nagpupuri, O God, nagpapasalamat sa iyong pangalan, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Father. Lord, we know, Father, madalas, Panginoon, hindi kami nakakaabot sa iyong panuntunan. Lord, alam namin, Father, madalas, Panginoon, kami nagkukulang. Lord, patawarin mo, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak. Ano man po, Panginoon, kasalanan ng aming nagawa sa isip, sa salita, o sa ano man pong gawa ito, Panginoon. Lord, right now, Father, cleanse your people, O God. Lord, patuloy, Lord, na dumaloy ang iyong banal na dugo, Panginoon, sa aming mga buhay. And I know, Father, we are already forgiven in Jesus' name. Hallelujah, Jesus. We are already forgiven, Panginoon, sa iyong mga pangalan. Lord, we are sinners, but we are already forgiven. Salamat, salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, napakadakila mo, Panginoon. Right now, Father, patuloy kaming lumalapit sa iyong pangalan. Patuloy, Lord, na itinataas namin ang iyong pangalan. Ikaw ang maluwalhati. Ikaw lamang, Panginoon, ang mapapurihan ngayong umagang ito. Lord, tinataas namin, Father, yung gawain namin sa iyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng tatayo dito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa kanilang mga buhay. Lord, use them mightily and powerfully, and let your grace and power be with them, Father. Anoint your people, O God. Yung mga song leader, Father, continue to use them, Father. Lord, ikaw yung makita, hindi kung gaano sila kagaling, hindi kung gaano kaganda ang boses nila, kundi kung gaano kagaling, Panginoon, ang Panginoon na meron kami sa kanilang mga buhay. Lord, even yung mga tumutugtog, continue to use them, O God. Ikaw ang makita, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Hallelujah, Jesus. And even, Father, yung mag-offeratory, magko-closing, yung MC, Panginoon. Right now, Father, ikaw, Panginoon, ang nangunguna sa kanilang mga buhay. Continue to use them, O God. Lalo't higit, Panginoon, sa iyong gagamitin ngayong umagang ito. Ang iyong mensahera, Father, langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon, at tanging nais mo lamang ang kanyang maipabatid sa aming mga kapwa niya mananampalataya, Father. Lord, langisan mo ang kanyang mga labi. Anoint her, O God. Anoint her with your Holy Spirit. And let your Holy Spirit be in this place, O God. Walang matutulog na mga anak mo, Panginoon. Ang Espiritu ng antok ay kinakansila namin sa pangalan ni Jesus. Anumang gawa ng kaaway, wala itong karapatan. And I know, Father, through you, O God, may gagawin ka ngayong umagang ito. May palalakasin ka, Panginoon. May pagagalingin ka, Father. You're going to release your favor upon favor in your name, Father. You're going to release your blessing, Panginoon. Mararanasan namin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan ngayong umagang ito. I know, Father, hindi aksidente kung bakit naririto kami, Panginoon. Alam ko, O Diyos, may ginagawa ka right now, Panginoon. May binabago kang buhay, O Diyos.
may ginagawa ka sa buhay ng iyong mga anak. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Salamat, oh God. Lord, continue to guide us, oh God. Continue to pour out your wisdom, Panginoon. Even sa iyong mga tagapakinig, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng makalangit na pag-iisip at tanggapin nila, Panginoon, sa kanilang mga puso ang bawat salita na manggagaling sa iyo ngayong umagang ito. Lord, open their hearts, open their mind, and open their soul, Panginoon. Ang lahat ng mga anak mo na naririto, Panginoon, even yung mga nakikinig live stream, oh God, you're going to bless them, Father. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. And even, Lord, yung mga wala pa rito, continue to cover them with your precious blood, Panginoon. Patuloy, Lord, na ingatan mo sila sa pagpunta nila, Panginoon, sa iyong bahay, sambahan, Panginoon. Maraming salamat, O God. Tunay nga, O Diyos, na kami pinagtagumpay mo. We are victorious, Panginoon. We are your appointed people, O Jesus. We are already claiming victory, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kalwalhatian, O Jesus. Thank you, Father. You are the King of Kings and you are the Lord of Lords. And everybody say, Amen! Amen! Isang maganda at mapagpalang linggo po muli sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po ng araw tuwing linggo ay makasaysayang araw na lagi nating pinagdiriwang ang kabutihan, ang katapatan, at higit sa lahat ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya't mga anak ng Diyos, tayo po'y umawit, uwindak sa presensya ng Panginoon, sapagkat tunay nga na sa presensya ng Panginoon nandun yung kagalakan at higit sa lahat yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Kaya't ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri na para sa Kanya. Nagkakilaan na Diyos na hari, aming ihahayag, magpakilanman ang awit, ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa sa alin ng mga lahi, kadakilaan mo, Panginoon. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inasamang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. O purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Pupurihin ka, sa iyo'y sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y
Sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay mo ang inalay. O purihin natin ang Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, purihin ka, Jesus. O dahil sa'yo ginawa kami malaya na, dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Jesus, ako sa iyo'y humahanga. O kamatayan mo, Panginoon, kamatayan ay hindi alintana. Inaho mo ang kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay mo ang inalay. O purihin natin ang Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, purihin ka, Jesus. O dahil sa iyong ginawa, Panginoon, dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. And dahil sa iyong ginawa, Jesus, kami malaya na. Tinapos mo ang lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Jesus. O purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, purihin ka, Jesus. O purihin ka, purihin ka, Jesus. Minsan pa purihin natin ang Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, purihin ka, Jesus. O dahil sa iyong ginawa, dahil sa iyong ginawa, Jesus, kami malaya na. Tinapos mo ang lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. And dahil sa iyong ginawa, Jesus, kami malaya na. Tinapos mo ang lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Tuning ang napakasayang magpuri sa iyo, Panginoon. Dahil buhay na namin ang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon.
sa kadakilaan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kami patuloy na magpapasalamat ngayong umaga at patuloy naming itataas ang iyong pangalan, Ama. Hallelujah, hallelujah, Lord. Walang hanggang pasasalamat ang ibibigay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi, sa amin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Maghari ka, sa bawat tanong ng buhay, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay
sa iyong presensya. Nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basa. Nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y siya. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y siya. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y siya. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y siya. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y siya. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag
pag-ibig mo, hangat ko lang ang mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natakbuhan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aaway nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Sa'yo Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ang aming puso at kaisipan ay inaalay namin sa umagang ito. Lagi-lagi inaamin na hindi kami nakakaabot sa iyong panuntunan, Panginoon. Pero ikaw ay Diyos na papagkalinga, Diyos na papagpala. Kaya salamat. Lilisin mo kami na yung dugong banal sa umagang ito. At marapat kami na makapakinig ng iyong mga buhay at banal na salita. Dalangin ko po na ikaw ang manguna sa buhay ng bawat isa sa akin na magsasalita. Ansang tong Espiritu mo, Panginoon, ang magturo sa akin at lahat ng lalabas sa aking bibig ay galing lamang sa iyo at magiging katatagan ng pananampalataya ng buhay ng bawat isa. At sa mga kapatid po namin na nanarito at sa mga nanonood sa live stream, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. At Lord, sa umagang ito, may gagawin kang himala sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang pinakamatas na papuri sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Yes. Ayan. O, makakaupo na po ang lahat. Good morning po sa buhay ng bawat isa. Yes. Sabihin mo sa iyong katabi, ang ganda mo naman pag babae. Pag lalaki, ang gwapo mo naman. Yes. Hallelujah. So, amen. So, ayan. So, isang pribilehiyo po na makatayo sa inyong harapan. Sa biyaya lamang po ito ng Panginoon. Ayan. So, may kaugnayan pa po sa mahal na araw ang tema natin ngayon. Kasi, di ba, nung last, March ang ating mahal na araw. So, ang title po natin sa umagang ito ay Carry Our Cross Every Day. Ayan. So, ano ba ang ibig sabihin ng carry our cross every day? Papasanin ba natin yung physical na cross every day? Di ba nakita natin sa TV, di ba? Ang init, wala silang tsinelas, ang hirap, tapos, mabigat yung kahoy. Yun po ba? So, hindi po yon. Ang ibig sabihin po ng carry your cross every day ay susundin mo ang Panginoon kahit mahirap. Kasi naman po, nung tinanggap naman natin ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, hindi naman po ibig sabihin mawawalan na tayo ng problema. Yun po yung realidad ng buhay. May kasabihan nga po na being a Christian is not a bed of roses. So ano po ba ang ibig sabihin talaga niyan? Ito po, kahit maraming challenges o pagsubok, susundin pa rin natin ang mga salita ng Diyos. Pagmamahal sa difficult people, mamahalin natin yung hindi kamahal-mahal, patatawarin natin yung mga nakasakit sa atin, paggawa ng tama kahit nag-iisa ka na lang, kahit walang nakakakita, mag-iebanghelyo kahit nahihiya ka, kahit mahirap, gagawin mo kasi mahal mo ang Panginoon. Parang mga anak natin, di ba? Kahit nahihirapan tayo, maitaguhid lang natin sila sa kanilang mga pag-aaral. At yung mga pamilya natin, masaya tayong nagsasakripisyo kasi mahal natin ang ating pamilya. So, ganun din po sa Panginoon. Kaya sabi dito, carry our cross every day. So, eto na po tayo sa ating text. Sabi po sa Lucas 9:25,
Ang sino mang nagdanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, magpo-focus po tayo dun sa pasanin araw-araw ang kanyang krus kasi yun po yung ating title. So, ito po yung tanong natin. What are the cross that we need to carry every day? Araw-araw ba? So, araw-araw po, no? Sa ating pong tradisyonal na pananampalataya, once a year. Kaya siguro hindi masyadong effective, no? Pero tayo everyday, ano ba yung mga yan? So, 3 T lang po ito, no? So, number 1 T is our testimony. Papasalin natin ba yan araw-araw? So, yung ating patotoo. Sabi po sa awit 78:5, mayroon siyang patotoo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautusan sa Israel iniatas. Ang utos sa ating mga ninuno, dapat nilang ipatupad. Ituturong palagi ito sa kanilang mga anak. So mayroon pong patotoo si Jacob sa ating mga hanggang sa atin po ngayon mula po nung kay amang Abraham. Sabi po sa Mateo 5:13-16. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito makakapagpaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Ano ba yung asin? Di ba yung asin, preservatives po yan, para hindi mabulok yung mga isda, yung mga karne, at saka yung pa pang mga bagay na nandito sa lupa. So kasi po, sa totoo lang, ngayong panahon na to, ang mundo po ay bulok na. No? So, hindi naman po lingid sa ating lahat. So, ang gobyerno, sa lahat. So, medyo bulok na po. No? So, tayo po yung asin. Sabi po sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong amang nasa langit. So, yung pong konting ilaw. Sa isang madilim na lugar, kahit gatuldok na liwanag ay may magagawa. So, tayo po, bilang mananampalataya, isang tuldok lang po tayo dito sa bansang Pilipinas. Pero, meron po tayong magagawa. Kasi, meron po tayong patotoo. Yun po yung pinapasa natin araw-araw. Ayan. So, what to testify? Ano ba yung ipapatotoo natin? Siyempre, yan, ano na tayo dyan, parang kabisado na natin yan. Siyempre, unang-una yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, kailangan po memorize natin yan. O, sabay-sabay nga po natin basahin. John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sino mang sumampalatay sa Kanya ay hindi lang mapapahamak, bagkus magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Siyempre, tayong nandito, naligtas na. So, ipapatotoo po natin yan sa ating paligid para dumami po yung liwanag, yung asin na magpe-preserve sa ating nabubulok na mundo. So, lagi po natin tatandaan, paano tayo magte-testimony? Paano natin ibabahagi ang salita ng Diyos? So, lagi po natin tandaan yung 4 na spiritual law. Yung number 1, mahal ka ng Diyos. Number 2, lahat ay nagkasala. So, kabisado na po natin to. Number 3, may solusyon. Ang solusyon, number 4, tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At alam po naman po, kaya tayo narito, nagawa na po natin lahat ito. At ito naman ay babahagi po natin sa ating kapwa. Para sabi ko nga kanina, lumiwanag ang mundo. Yan. So, pangalawang, itetestify natin, ipapatotoo natin, para power of God to change people. O kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ng tao. So tayo po, binago na po ng Panginoon, kaya nandito tayo. Yung ating faith, yung ating paniniwala sa Diyos. So naniniwala po tayo na hindi tayo iiwan ng Panginoon. Tutugunin niya yung panalangin natin, kaya tayo nandito.
So yun po, yung nagbago yung ating isip. So hindi lamang po yung isip. Sabi po sa Acts 4:13, nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga tao at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. So ito po ay si Pedro at Juan po ay mga duwag po nung hindi pa po bumababa ang banal na spirito. So, nung bumaba na po ang banal na spirito, naging matapang na sila, di ba? Isang preaching lang po nila, 5,000 people ang naliligtas. So, nabago po si Juan at Pedro. So, tayo po, sabi nga, hindi naman po tayo perfecto. We work in progress, sabi nga ni Pastor. Nababago po ang buhay natin. Glory to glory. Nagbabago ng buhay ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Pansinin po ninyo sa ating buhay. Nagbabago din po ang antas ng ating pamumuhay, di ba? So noon, kung babalikan niyo po yung nakaraan, di ba? Di ba? Mas maganda ka ngayon. Sabi mo sa katibo mo, mas maganda ka ngayon. Sa lalaki, mas guwapo ka ngayon. Sa larangan ng pisikal, nagbago tayo. Siyempre, lagi ka excited. Pag linggo, pupunta ka sa church. Nagbago yung ating pananaw. Nagbago yung ating bulsa. Siyempre, hindi na tayo nag-aalala at binibigyan tayo ng katalinuhan ng Diyos para magkaroon ng hanap buhay. He give us the ability to get wealth, di ba? Ano pa? So, maraming aspeto ng yung ating emosyon, yung ating pakikipagkapwa-tao, yung ating pakikisalamuha, hindi tayo mahiyain, di ba? Presentable po tayo. So maraming binago ang Diyos sa ating buhay. Yung kapangyarihan niya ay nagbabago ng tao. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, ito po ay palasak na, kabisado na natin, ang sino bang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, ang lahat ay lumipas na at pawang naging bago. So bago na po tayo, ano? At pangatlo, ano ba ang ating ipapatotoo? Power of God to save life. Kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng tao. So kaya po tayo narito, no? Yung kapangyarihan ng Diyos ang gumalaw sa buhay ng bawat isa, kaya po tayo ay naligtas. May ginamit ding ibang tao, nanalangin, nagbahagi sa atin. Sabi po sa Marcos 5:18-19, nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng masamang espiritu na siya'y isama niya. Verse 19, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. So ito pong ang kapangyarihan po ng Diyos na nagligtas sa inaalihan ng masamang espiritu sa taong ito ay niligtas po siya. At ang sabi ng Panginoon, huwag kang sumama sa akin. Sabi niya, ibahagi mo, ipatotoo mo. So ganun din po sa atin, ano? Ang kapangyarihan ng Diyos ay pinagkalob sa atin. So, inaatasan po tayo ng Panginoon na magpatotoo. Ayan. So, sabi din po sa 1 Peter 2:9, ngunit kayo'y isang lahing pinili. Doon po sa kinanta natin, ay yung opening prayer ni Ma'am Camille, di ba? We are blessed. Pinili tayo ng Panginoon. Grupo ng maharlikang pari. Isang bansang nakalaan sa Diyos. Bayang pag-aari ng Diyos. Imagine mo, pag-aari po tayo ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen? So pag-aari po tayo ng Diyos. Although, minsan sasabihin mo, pag-aari ako ng Diyos, bakit ganito ang buhay ko ngayon? Ba't parang daming pagsubok, ang daming problema? So yun nga po yung cross. Yun yung cross na papasanin natin. At hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ng Panginoon. So hanggang mamaya po, bandang huli, mauunawaan po natin. Sabi din po sa Tito 2:2-5, sabihin mo sa mga matatandang lalaki, ito po, yung mga patotoo dapat natin. Sabihin mo sa mga matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, mapagpigil sa sarili, at maging matatag sa pananampalataya. So inuna po yung mga kalalakihan kasi kayo po yung ama ng tahanan. Ano?
Sabihin mo sa mga matatandang babae na sila'y mamuhay na may kabanalan, huwag mapanirang puri, huwag daw marites, huwag maglalasing. Sa totoo lang po, sa kapanahon na natin ngayon, sabi nga, hindi lang po lalaki ang umiinom. Mas grabe pa daw pong uminom ng alak yung mga kababaihan. So, yun po yung totoo. No? Kaya sabi dito, mga babae, huwag maglalasing, kundi magturo sila ng mabuti. O, tuturo upang maakay nila ang mga kabataang babae, yung mga anak nila, na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan din turuan na maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay. So, yung pong tuturuan natin ng mga anak natin na maging responsableng kabataan. At kasi darating ang oras, darating ang time, mag-aasawa sila. O, di ba? O, paano nila gagawin yung mga katungkulan nila bilang isang asawa, bilang isang tatay, bilang isang nanay. So, ano po? Minsan sabi nga, walang alam yung batang babae, yung manugang mo. Di ka tinuruan ng nanay. Sorry for the word, no? Ayan. Ang mga kabataang ito'y kailangan ituruan na maging mahinahon, malinis ang isip, masipag sa gawaing bahay, mabait, at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos na dahil sa kanila. So para yung patutuo natin talaga, born again niya pala talaga. Kasi nagbago na, di ba? So ayun. Ito po, ang isang mabuting patutuo ay kinakailangang may kinalaman sa ating sariling buhay. Sapagkat hindi magiging makapangyarihan at makatotohanan ng patutuo kung ito ay walang kinalaman o naging bahagi ng ating sariling buhay. Tinawag tayo ng Panginoon bilang asin at ilaw ng sanlibutan, subalit nagaganap pa rin ba na hindi makita o malasahan ng alat sa buhay ng isang mananampalataya? So, yun po. Kasi hindi naman talaga tayo perpekto, ano? Kaya iyan ang ating papasanin araw-araw, ang ating mga binagong buhay para marami pang kaluluwa na madala tayo sa paanan ng Panginoon. So hindi naman po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Sabi nga po sa Zacarias 4:6, ito yon. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. So, kabisado na po natin yan kasi lagi po yang mini-mention ni Pastor. So, unang T, ang ating testimony o patutuo. Meron po tayong binagong buhay na papasanin araw-araw para marami pang kaluluwa ang madadala sa paanan ng Panginoon at maging asin para yung nabubulok na mundo ay ma-preserve at yung madilim na mundo ay lumiwanag. So, pangalawang T na po tayo. Ayan. So, pangalawang T ay time. Ang ating oras o panahon. So, sabi po sa Awit 89:47-48, alam mo, O Yahweh, ang buhay ng tao ay hindi maikli lamang sa balat ng mundo. Papanaw na lahat silang nilikha mo. Verse 48, sino bang may buhay na hindi papanaw? Paano iiwas sa kanyang libingan? Tayong mga taong ngayon nabubuhay. So sabi nga po, pinakamatanda na sabihin mo ng 100. Sa generation po natin ngayon, sa statistics, hindi na po siguro aabot. Yung mga matatanda, sila inang aabot pa yan. Pero tayo po na mga millennial, ang tawag sa atin ba, millennial. So, siguro 70, 80. So, yun po yung realidad. Kaya, anong dapat nating gawin? So, wag nating aksayahin ang panahon. Time is life. Time is gold, sabi nila. Time is a gift of God. Regalo po ng Diyos ang oras. Sabi po sa Gawa 1:7-8-8, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. So, siya po yung gumawa ng panahon sa ating buhay. Ang sabi po sa verse 8, kaya wag po tayong matakot. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So kasama po natin ang Panginoon, ang Banal na Espiritu,
para tayo ay magkaroon ng change life at para naman tayo ay magpatotoo sa ating kapaligiran. So meron po akong ni-research na how to manage our time wisely, no? Yung practical ba? So ayan po, balance sheet of our life. Paano natin magagamit ng tama ang oras o panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon? Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka at may oras ka sa Panginoon. Amen? So may oras tayo sa Panginoon, kaya po tayo naririto. How to manage our time wisely? So the balance sheet of our life is, tandaan nyo po, 888 rule. Hindi po 666 ha. 888 rule. So ano po ba yung tatlong 8 na yan? So number 1 po, 8 hours should be spent on 3 F's, 3 H's, and 3 S. Ano yung 3 F's? Siyempre, yung ating faith. Yung faith, siyempre, sa umaga, magpe-pray ka. Sabi nga, kahit 15 minutes lang. 15 minutes. So, pag nasanay ka na, pag naging habit mo yon, magiging 30 minutes. Minsan, hindi ka na maiinip, di mo alam. Yung oras mo sa Panginoon, yung pananalangin mo, 2 oras na. Sabi nga po, yung bagay na ginagawa mo ng 30 days, pag nagawa mo yun, dire-diretso, magiging habit mo na yon. So, yun na. Magiging lifestyle mo na yon. Ayan. Siyempre, yung ating family, yung ating friends. Yung friends natin, siyempre, yung mga cell group natin, yung mga kaibigan natin na wala pa po sa Panginoon. Yung 3H, siyempre, yung ating health. So, sabi nga, health is wealth. Kung may sakit tayo, hindi po tayo patotoo sa ibang tao o kaya hindi po tayo magagamit ng Panginoon kung hindi po tayo malusog. Kaya kailangan yung oras para sa ating kalusugan ay ating binibigyan ng oras. So yung ating hygiene, siyempre yung kalinisan, yung hobby, yung ating mga hilig, yun namang 3S, soul, service, and smile. So yung soul, eto na po yun. So meron po tayong panahon para pakainin ang ating kaluluwa. Kumakain po tayo ng salita ng Diyos. Siyempre, yung service, so tayo po, mga nasa barangay, siyempre, yung naglilingkod po tayo sa ating mga kabarangay. So yung mga barangay tanod. So yun po yun. And smile. Sabi nga po, lagi po tayo nakangiti. Sabi nga po, nasa narinig ko, kapag daw po pala nag-i-smile tayo, na-exercise po yung ating mukha. Kaya maganda po yun para hindi po tayo tumanda agad. Ayan. So, yung number 2 sa 8 rule, 8 hours of hard work. Kaya kailangan din po nating magtrabaho. Siyempre, para sa ating pamilya, para sa ating pagkain. So, hard work. 8 hours of hard work. Siyempre, nagtrabaho tayo. Kailangan meron din tayong 8 hours of good sleep. So, hindi naman po diretso daw na 8 hours, yung mula umaga hanggang, mula gabi hanggang umaga. Pwedeng sa hapon, mag-take a nap ka ng 1 hour. Di ba? So, basta yun po. Meron naman po tayong 5 common time wasters. So, yung po kanina, paano natin yung ating time na wise, no? So, 888 rule. 8 hours should be spent on 3 F's, 8 hours of hard work, and 8 of oath. 5 common time wasters naman. So, and po yung number 1, endless scrolling. So, ayan. Guilty rin po ako dyan. Social media eats up more than time you think. So, kaka-social media natin, naubos na yung oras natin. Bilisan ko na po. Multitasking, doing many things at once shows you down. Yung dami mong inumpisahan, no? Kailangan focus ka lang sa isa. Lack of planning. No plan, more confusion, and wasted time. So, kailangan meron po tayong plano. Kailangan may schedule. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Gising ka ng 6:30. Kailangan 6:30 to 7, nakapag-pray na ako. So, ganun lang po. May plano po tayo, no? So, kunyari, yung mga nanay, pag Tuesday, 5:30 p.m., may cell group tayo doon kila Ate Malu, kila Ate Bel. Tapos pag Sunday, 8:30, yan muna, kailangan walang ibang gagawin kundi pumunta sa church. Number 4, saying yes to everything. Lahat umuoo ka. Yung sabihin, may kumimbida sa'yo. Sige. Hindi mo alam, meron ka palang ibang gagawin. So, learn to say, sabi nga ni Pastor, learn to say no. And number 5, procrastination.
Waiting to feel ready delays progress. Yung pagsasawalang bahala. So, 1 John 5:10, ito naman ang sabi ng Panginoon. Pagkatapos nyong magtiis sa loob ng maikling panahon, so maikli lang ang panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa iyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. So, yun po yung ating pag-asa. At sabi rin po sa pahayag 1:2-3, ito ang patotoo ni Juan sa lahat ng nakita niya tungkol sa mensahe ng Diyos na ipinahayag naman ni Jesucristo. Verse 3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga makikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. So, ibig sabihin malapit. Noong unang panahon, sinabi na po yan, panahon ng Bible. So, sabi malapit doon. Mas malapit ngayon, di po ba? Okay, asa na po tayo? Pangatlo na, ayan. Unang T, ano yung ating papasanin, yung ating testimony, yung ating oras. At pangatlo, total dependence on God. Lubusang pagtitiwala sa Diyos. Sabi po sa Isaiah 30:18, ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. So, meron pong nakalagay dyan, faith versus doubt. Sa araw-araw nating pamumuhay, mag-aalinlangan ba tayo sa salita ng Diyos o magtitiwala? Laging may naglalaban sa ating puso at kaisipan. Yan ang papasanin natin araw-araw. Lagi tayong magtitiwala sa salita ng Diyos. May sinasabi sila, bahala na si Batman. Di ba yung mga sa labas? Hey, bahala na si Batman. Pero tayo sa ating may pananampalataya sa Panginoon, bahala si Lord. Panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Kung merong sinasabing, hawak mo ang beat, tayo, hawak mo ang faith. At sabi rin po sa Bilang 23:19, ang Diyos ay hindi kagaya ng tao, ang kanyang kaisipan ay hindi nagbabago. Ang kanyang sinabi ay kanyang ginagawa at ang kanyang mga pangako ay kanyang tinutupad. So, sabi rin po sa Matthew 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sabi niya dito, ito po, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob, matatagpuan nyo sa akin ng kapahingahan. So verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Di ba? Yung physical na krus, napakabigat. Dumudugo yung likod nila. Pero yung cross na dinadala natin araw-araw, sabi nga ng Panginoon, magaan. So, isang patotoo lamang po na ako'y binago ng Panginoon. Total, ano pa lang. So, ako po talaga'y mahiyain nung simula nung bata. Hindi ko po alam na kahit po teacher ako, nahiya po akong makisalamuha sa maraming tao, takot ako sa tao. Hindi po ako marunong communicate sa maraming tao. Kasi nang bata po ako, di ba, dami namin, pag may dumarating na bisita, magtatago na ako sa kwarto. So, ganun po. Then, syempre, nung nag-aaral pa, feeling ko noon, hindi ako maganda. Kasi yung mga kapatid ko, magaganda. Tapos, syempre, sa akin, walang nanliligaw. Sa kanila may nanliligaw. So, ang tingin ko sa sarili ko, ang baba. Pero sa totoo lang, ako lang yung na-honor noon sa amin. Si Kuya Noel, si Ate Marian. Ako, sa aming tatlo, sila Teresa, si Manny,
Ako lang yung na-honor nun. Pero ang baba ng tingin ko sa sarili ko, dito sa Panglara, na-honor ako. Pero nung lumipat kami sa Pulong Tamo, syempre, iba na yung doon, hindi ka kilala. So, kumbaga, tapos syempre, nabubuli ka pa, binubuli ka nila, sabi, ay, malaki ilong, mga taga Panglara, walang pag-asa yan, yung mga ganun ba. So talagang, yung sakit sa puso, dala-dala ko po yun. Kaya sinasabi ko nga ngayon, doon sa mga bata, huwag niyong sinasabi na hindi sila maganda, hindi sila matalino. Kasi may epekto po yun, may epekto sa kanila. Lagi niyo na salamin, ay, kahit na sabihin mong hindi siya magaling, magaling pa rin siya. Kahit sabihin mong malikot siya, pagka hindi malikot ang bata, may sakit. Yung mga ganun ba? Natatanim po sa bata yon. So, ang bilang patotoo ko po na ako'y binago ng Panginoon. So, ngayon po, ako'y nasa inyong harapan. Ayan, dahil sa panalangin, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang, isang dating mahiyain, isang dating walang pag-asa, pero ngayon may pag-asa dahil sa Panginoon. Kaya po tayong mga tatay, tayong mga nanay, yung mga kabataan, wag po tayong mawala ng pag-asa. At isa pa po, kaya po ako'y tumandang dalaga. Tanong niyo kung bakit. Kasi nung pong unang panahon, wala pa po talagang church. So ito po yung 2 Corinthians 5:17, physical naman. Nung unang panahon, wala pang church doon. Ang mga church doon talagang CB, dun sa mga, CB, yung parang, nilagyan lang ng bubong, tapos doon na mag-church. Sabi ko, mag-aasawa ko, doon ba ako ikakasal? Sabi ko, ayong makasal doon. Gusto ko yung magandang church naman, yung maglalakad ka sa aisle. Kumbaga, hindi ko muna pinansin yun. So, buti na lang, nung time na ikinasal ako, uso na yung garden wedding. So, kaya po rin ng Diyos, imagine nyo ang ganda ng church natin ngayon, di ba? Change church. Nung una, mga CB, di ba? So ngayon, ang gaganda ng mga church, meron ng mga aircon. At tignan niyo po, nung unang panahon, nung 1980s, dito sa Panglara, pag sinabi kang Christian, para bang ang baba. Sabihin, borbolen. Di ba, narinig yun, mga borbolen. Yung ganun ba? Para bang, ang hirap mong mag-share. Pero tignan niyo po, change. 2 Corinthians 5:17. Tignan niyo ngayon, pagka dito sa atin, pag Christian ka, wow, mga Christian dito sa Panglara, mayayaman. Di ba? Sa totoo lang. Mga nakakapasa sa board. Mga nagsisipag-aral. Si Kuya Jeffrey ni Ate Minda. Di ba? So, ibig sabihin, mahirap pero nakapag-aral. So, change life yun. So, at mangyayari po sa ating lahat yon. Kung papasanin natin araw-araw. Yung pasaning ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At hindi naman, sabi nga niya, magaan. Di ba? Magaan. So, yun lamang po. At tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo pong lahat, awitin po natin yung Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Yes, Father. We give you praise. We give you glory, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Magaan, Panginoon, yung pasaning ipagkakalob mo sa buhay ng bawat isa. Lord, we can do all things through Christ Jesus. So strengthen us, O God. Hindi naman po sa aming sarili. Dahil lamang sa iyo, Panginoon, kaya kami nagkakaroon ng lakas. Hallelujah, Jesus. Bless your name, Father. Oh, yes, Father God. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declare
speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul that captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, and I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, and I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, and I speak the holy name, Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 'Cause your name is power. Your name is healing.
every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, oh God. Salamat po Diyos na may mga krus kami pinapasan sa buhay. At unang-una po yung patutuo po namin. Salamat dahil sa inyo pong biyaya at grasya. Kayo po yung humuhubog sa aming buhay. At ginagawa niyo po kaming ilaw sa mundong ito. Thank you po sa inyo pong mensahe ngayon pong umaga. At yung oras po namin ay lagi po naming inilalaan. Binabalanse po namin. Thank you sa wisdom kung paano po namin nababudget po yung oras para sa inyong karangalan at kalawalhatian. Lord, salamat din po na total surrender kami sa inyo. Total nakadepende po kami sa inyo. Hawak namin ang faith. Hindi lamang hawak namin ang faith, kundi hawak namin ang faith. Salamat po Diyos dahil ang bawat isa ay nakikita niyo po ngayong pong umaga na nagpapakumbaba. O Diyos, ang mga ama ng tahanan, ina ng tahanan narito, kadadalagahan, kabinataan, hanggang doon po sa maliliit na bat, at maging doon sa mga followers at viewers. Hindi kami susuko. Magpapatuloy po kami. Magbago-bago man ang panahon, magbago-bago man ang gobyerno, kagaya po ni Daniel, nanatili sa kanya na solusyon siya sa mundo, solusyon siya sa bansa, o Diyos. Sa panahon ng maraming hari na kanyang pinaglingkuran, nanatili siyang tapat. Lord, thank you po sa katapatang ibinibigay niyo po sa amin sa maliliit at malalaking bagay. Mahal po namin ang pinagkatiwala niyo sa aming buhay, mga kaloob, talento at kakayanan. Lahat po ng meron kami, iniaalay po namin sa inyo. Salamat din po sa mapagpakumbabang puso, mapagmahal na puso, mapagpatawad na puso. Lord, thank you po dahil kami ginawa mo pong anak, o Diyos. At kaya naming umabot, kaya naming umunawa kahit kaninong tao. Sabi niyo po sa Mateo 5:9, mapalad ang mga gumagawa ng daan sa kapayapaan sapagkat tatawagin yung anak. Alam namin maingay sa mundong ito. Alam namin imperfect ang mundong ito sa kapaligiran. Pero salamat po sa banal mong Espiritu na siya nagagayad sa amin. Dinadala kami lagi ng banal mong Espiritu sa pagpapakumbaba, pagmamahal. Lord, mas mahalaga po ang kaluluwa. Mas mahalaga po ang kaligtasan ng tao kaysa anumang bagay sa mundong ito. Kaya Lord, salamat po na tinuturuan niyo kaming maging patotoo. Lord, salamat po kung kami man po minsan ay nagkakamali, patawarin niyo kami. Mga taong nagkakasala sa amin, lagi din po kami nagpapatawad. At salamat po na inutusan niyo kaming mahalin ang aming kapwa. Kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa aming mga buhay, na hindi man po kami karapat-dapat, hindi man kami deserve, pero dahil po sa inyong grasya, inabot niyo kami. Kami dating tupang ligaw. Pero salamat po Diyos, pinago niyo po ang buhay namin. Mula nang kami nakipag-isa kay Kristo. Dati po kami mahiyain. Dati po wala kaming kakayanan at lakas. Pero tinulungan kami ng banal na Espiritu. Salamat po Diyos sa umaga pong ito, sa mensahe po naming narinig. Dalangin po namin na ito po ay may apply namin araw-araw. Ingatan namin ang aming puso palagi. Lord, dahil lang yung sa inyo pong kapangyarihan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, tinataas niyo po ang aming dignidad. Lord, mas mahalaga po yung integrity sa aming buhay. O Diyos, sabi po sa Kawikaan 22, verse 1, mapalad ang may malinis na pangalan, o Diyos, kaysa ginto o pilak o kayamanan sa mundong ito. O Diyos, kaya maraming salamat po, Diyos, na tulungan niyo kami, na maging bahagi kami ng ministeryo ng Panginoon Hesus sa mundong ito. At pagpalain niyo po ang buhay po ng bawat isa. Kayo ang nagpasimula ng mabuting bagay sa aming buhay. Kayo po ang tatapos ito.
hanggang sa pagbabalik po ng aming Panginoon Jesus. Lord, salamat po. Bawat isa sa amin, may maganda kayong purpose at layunin. Wala pong nasasayang na karanasan. Lahat ng mga naranasan namin, ipapatotoo namin ito na kayo Diyos na nagmamahal. O Diyos, kayo ay Diyos na nagpapagaling. Lord, ang mga may sakit, Lord, salamat po, gumagaling po sila. Lumalakas po sila. Ngayon pong umaga, O Diyos, wala kayong ipinahintulot sa buhay ng tao na hindi kaya nilang pagtagumpayan. Lahat ng may karamdaman, Lord, ngayong umaga, hipuin niyo po sila ng inyo pong mapagpalang kamay. Yung may mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso, pneumonia, yung mga nahihilo, any name ng sakit. Mas mataas po ang pangalan ng Jesus. Salamat po sa pangalan ng Jesus, may kagalingan. Lumalakas ka ngayong umaga. Ikaw, anuman ang iyong iniinda, hinihipo ka ng Diyos. Sapagkat si Jesus ay nagpapagaling. Thank you, Jesus. Salamat sa healing anointing na ngayong umaga ay nadadama ng bawat nagpapakumbaba, sumasampalataya sa inyong pangalan, Jesus. We declare that Jesus is Lord sa buhay po ng bawat isa sa pangalan ng Jesus. At Lord, yung pamilya po ng bawat isa, pagpalain nyo. Narito man sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Lord, kami at ang aming pamilya ay maglilingkod po sa inyo. At gamitin nyo po ang aming pamilya na magmahal sa kapwa, umunawa sa kapwa, at lagi pong makita sa aming mga buhay ang patotoo ni Jesus. O Diyos, saan man kami magpunta, itataas namin ang pangalan po ni Jesus. Kagaya po ni Abraham. O Diyos, Lord, anointing of Abraham sa aming mga buhay ay dumaloy. O Diyos, aming Ama, magiging channel of blessing po kami sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Maraming kaluluwa ang maliligtas. Bawat salitang lalabas sa aming bibig, maghahatid ito ng pag-asa. Bubuhay ito ng pangarap ng mga tao. In the name of Jesus, bawat mapatungan ng aming kamay, ang may sakit ay gagaling. Maraming salamat po, O Diyos. Hindi lamang sa Pilipinas, bagay sa ibang bansa. Lord, gagamitin nyo kami bilang mga missionary, O Diyos. Salamat sa church na ito. May apostol, may prophet, may evangelist, may pastor, may teacher. Lord, masaganang biyaya ng Banal na Espiritu ay dumaloy. Salamat sa word of wisdom, word of knowledge, gift of discernment, gift of faith, gift of healing, gift of discernment, gift of prophecy, gift of tongues, gift of interpretation. Lord, lahat ay kikilos. Lord, bibigyan nyo kami ng kapangyarihan. Ang sabi po na inyong salita, magiging saksi kami sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig, O Diyos. Salamat po, Diyos. Anointing of evangelism, mananatili sa iglesyang ito. Anointing of discipler, anointing of intercession, momentum of moving forward, atmosphere of faith. Salamat po, Diyos. Wala kayong lalampasan yung mga OFW. Pagpalain po silang lahat. Sila pong konektado rito. Every family, lahat ng konektado sa church ito ay balot ng dugo ni Jesus. Lord, nagdideklara kami, no weapon formed against us. Huraba sakanda. Lord, salamat po. Walang aksidente, walang sakuna. Sinasaway namin ito. Walang sagot si Satanas sa dugo ni Jesus. Binabalot po namin ng dugo ni Jesus ang buhay ng bawat angka ng bawat isa. Walang trahedya, walang salot sa pangalan ni Jesus. Amin ito sinasaway in Jesus' name. Binibigo namin ang masasamang plano ng kaaway sa angkan at pamilya ng bawat isa. At Lord, i-bless niyo ang bawat isa. Ang mga anak nila tapo, gaganda ang buhay. Akit ang tablado. O Diyos, masaganang buhay, magiging testimony kami. In the name of Jesus. Lalakad kami po sa inyong kalooban. Maging mga OFW, isang araw, uuwi sila dito para po, O Diyos, dito na sila maglilingkod bilang mga misyonero. Maraming salamat po. I-bless niyo po yung kabuhayan ng bawat isa. Lord, tunay nga po na grasya lamang po ninyo. Kaya po, kami po ay pinagpapala nyo. Ang mga magsasaka, aani po sila na masagana. Ang mga naghahalaman, masaganang ani. Ang mga may poultry na manok at itik, Lord, maraming harvest. Ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, private sector, OFW, mapopromote sila. Salamat po, we are blessed. At kami po ay hindi hihinto sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po. Sabi niyo po sa 1 Corinthians 15:58, magpakatatag kami, magpakasipag kami sa gawain mo. Huwag matitinag. Yamang nalalaman namin na hindi nawawala ng kapuluhan ng pagpapagal namin sa inyo. Maraming salamat po. I-bless niyo po, Ama, ang buhay ng bawat isa. I-bless niyo po lahat ng simbahan ngayong umaga na nagdaraos po ng gawain sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa. Salamat po. Puspos ng Banal na Espiritu ang mga simbahan, O Diyos. At ang aming bansa ay mahal mo. Matatag ang Republika ng Bansang Pilipinas. Dahil kayo ang naglalagay ng namumuno.
at sa aming bansang Pilipinas, O Diyos, laging magwawagi ang katotohanan. Talo palagi ang kasinungalingan. Lagi po sa aming bansa, magwawagi ang liwanag. Talo palagi ang kadiliman. Jesus reign over the Philippines. O Diyos, kaya salamat po ang bansang Pilipinas ay matatag, matibay. At Lord, no one else above the law, sapagkat kayo ang nagtatatag ng gobyerno. Maraming salamat po. Pinagpala niyo po aming bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Ilalagay niyo po ang dapat ilagay. Aalisin niyo ang dapat alisin. O Diyos, itatama niyo ang dapat itama. Pararangalan niyo ang dapat parangalan sa aming bansang Pilipinas. We declare that Jesus is Lord over the Philippines, over the world. Salamat po, kami po ay nagpapakumbaba, maliwanag, malinaw ang instruction nyo sa aming buhay, maliwanag ang purpose nyo sa aming buhay, ang calling namin, bakit kami sinilang sa mundong ito. In Jesus' name. Lord, bless din nyo po si Mrs. Salamat po na siya po'y biniles mo at ang purpose nyo sa kanyang buhay ay patuloy po nagaganap. Kami, ang bawat isang naririto, maglilingkod sa inyo. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.